rin ako iniiwan ng mga tigyawat ko, no? Kita nyo ba? Bukas mag-video ulit ako. Para mayroon kayo. This is my bed. Bakit ako? Ako nauntog dyan, baka ngayon pala. Meron pala yun. Summer kasi dito ngayon, medyo maalinsangan. Pero, paggabi, ito lang ilaw ko. Tapos pinapatay ko yung ilaw na ito. Pinapatay ko yan. Tapos ito. Ang lakas niyan. Ang lamig niyan. Sinipon ako gamit yan. Ito ko na lang nalay. So, ayun na nga ang chika. Pag Hong Kong na ang gaga. Ayun na. Ay, bawal magmura. Kahit ako, hindi ako masyadong makapaniwala sa sarili ko na nandito ako eh. Pero ito na yun. At ang masasabi ko lang ay success. Yung pangarap ko lang naman ay makarating ng Hong Kong, diba? Masakatuparan ko yung, ano ba, yung mga what if ko dati na, what if, apply ako sa iba, try ko sa iba. Ito na yun. This is it. Ano ba ang pagkakaiba sa Saudi? Unang-una, dito, maliit yung kwarto. Pangalawa, yung salary. Sobra. Tapos, sobrang laki ng difference. Tapos, yung experience, ibang-iba din talaga. Kung sa Saudi, hindi ka papalabasin, buong kontrata mo sa bahay ka lang. Dito, kahit ayaw mo lumabas, wala kang choice. Naka-t-shirt ako lagi. Tapos, ayan ang itim. Kasi, nagsusundo ako ng alaga. Tapos, naghahatid. Hindi pa ako naghahatid. Pero, by September daw, maghahatid na ako. Tapos, nagsusundo lang ako sa kanya, ganun. Kasama ko yung lola niya. Tapos, binibigay sa akin. Ang daming binigay. Ito, kanina niya lang to binigay. 1 week pa lang ako dito, ha. 1 week pa lang. 1 week na ako. 1 week na pala kami. 1 week na pala kami ng mga kabatch ko. Anyway. Ang bilis. Ang bilis lang, no? Pero legit yung pagod. Halata ba sa akin? Parang sa Pinas pa lang din ako. Parang ang ganda nung part na parehas ng oras sa Pilipinas. Kaso hindi ako makatawag sa amin kasi nahiya ako mag-cellphone. Tapos, minsan may mga chat na pala sa akin yung ama kong babae. Hindi ko pa nababasa. May alaga akong isa, babae. Si Ashley. Kung naririnig nyo, nasa sala sila eh. Sobrang liit lang ng bahay. Ayoko mag-video sa loob ng bahay kasi ang daming camera, 4 eh. Tapos, trabaho talaga ako matindi dito. Kasi mukha akong pera eh. Minsan, naiisipan ko nung sumuko. Uuwi na lang ako, break contract, gano'n. Nadadala ako sa ganong isipin. Nako-compare ko kasi sa Saudi. Ibang-iba sa Saudi yung Hong Kong. Napakalayo. Wala sa inugot. Pero nung nasa Saudi ako, aware ako sa mga ganitong sitwasyon. Pero iba pa nga dito na yung actual. Nakapagod. Yung pagod mo ng 5 buwan sa Saudi, 1 linggo ko lang dito naramdaman. Pero okay lang, diba? In-applyan ko to eh. Tsaka sabi ko nga, gusto ko maramdaman, maranasan yung Saudi, ay yung Hong Kong. So, ito na, wish granted.
kumakanta sila mag-ina. Yung bata is, mabait siya pag wala yung mga magulang niya. Pero pag andyan, ayaw niya sa akin. Tapos, ang galing niya mag-English. Nakaka-proud siya sa English. Ano pa ba? Ang galing lang din ni Lord. Dinala niya ako sa ganitong posisyon, tapos di niya ako pinabayaan. Ang bait ng auntie ni Madam. Tapos, confident siya sa akin na kaya ko yung trabaho, kaya ko yung bata. Sabi niya kasi sa akin, ilang araw na niya ako napapansin na sobrang focus ako sa mga pinupuntahan namin kasi tinatandaan ko nga yung lugar. Alam ko sa sarili ko na ilang araw lang, pababayaan niya na ako mag-travel mag-isa, mag-commute mag-isa. Meron naman na akong octopus, provide ng amo ko. Kasi nga, nagsusundo nga tayo sa bata. Tapos by September nga daw, hatid sundo, ganyan. Pag magbibigay ng food doon, ganun. At saka pupunta sa iba niyang mga ganap sa pag-aaral niya. Ako yung kasama niya. Tapos, sabi sa akin ng auntie niya, si Auntie Amy, sobrang confident, tas magaling siya mag-English. Kapatid siya ng mama ng madam ko. Na si, hindi ko alam pangalan niya, pero Popo ang tawag sa lola. Na ang dami na rin binigay sa akin. Nung kahapon kasi, unang araw ko pa lang, sila na yung talagang nag-guide sa akin. Si madam at si sir kasi nasa trabaho. Tapos kahit may sakit yung bata, nung sa trabaho sila, wala silang paki. May pakialam, pero hindi sila nag-i-stay sa bahay para mag-care sa bata. Yung mga lola, auntie, ganun ang nagtsatsaga. Nagdugo na nga yung ilong kanina, pero walang umuwing magulang, nag-OT pa rin. But anyway, ano naman nila yun, way nila ng pagpapalaki yun, diba? Naawa ko minsan kay Ashley. Kaso wala syempre, magulang yun, sila masusunod dyan. Tsaka hindi pa naman siya masyadong attached sa akin. Pero dun sa treatment, medyo siguro iba kasi yung way ko ng pagpapalaki sa anak, diba? Marami rin naman akong pagkukulang, pero nakakabilib sila, nakakaya nilang tiisin yun. Na ang lapit lang yun, dito lang sila sa Hong Kong, iisa lang yung lugar. Anyway, mahaba na ba? Layo na. Itong si Auntie Amy, nag-provide sa akin ng binilihan niya ako ng Crocs. Crocs talaga ang tatakte. Doon talaga kami sa mall na Crocs sa stall ng Crocs sa mall. Tapos, Puma na tsinelas. Doon talaga kami sa mismong stall ng Puma bumili. Gumastos na siya sa akin ng 1K Hong Kong dollar. Binilihan niya pa ako ng lace. Binigyan niya ako food. Kasi doon pa lang sa Crocs, 500 na eh. Tapos yung Puma na tsinelas, nasa 350 Hong Kong dollar. Ay, yung mga food pa. Yung ID lace. Tapos may mga binigay pa siya sa akin, mga pamaypay. Binilihan niya akong pants. Tapos yung lola ni Ashley, si Popo, binigyan din ako ng pants. Panglakad ko daw, mga bag. Ewan ko yung mga bag parang second hand na, or na gamit na niya na siguro. Tapos, ang ganda pa rin naman ng quality. Tapos, pang market talaga. Ano sila, lagi nila ako nare-remind na relax ka lang. Huwag kang masyadong paka-stress. Sabi ganun sa akin. We are family. Ay, yung pinakagustuhan ko sa sinabi nila. Kahit di kami masyadong makatawid doon. We are family. Sabi ganun ni Madam. Ng mama ni Madam. Tsaka si Madam medyo okay din. Lagi siyang nagti-thank you sa lahat. Lahat ng maganda o pangit, sabihin niya thank you. Kahit mali, it's okay, thank you. Ganun siya. Ilang ako kay sir kasi parang bait niya din. Pero syempre, bahay nila to, mag-asawa sila. Lumulugar lang ako. Kay Madam ako palaging malapit. So, ayun. Ang bilis ng araw at oras nito. Bilis lahat. Kahit maglakad ka sa mall or dun sa MRT, parang lahat ng mamadali. Ang bilis maglakad. O'clock na eh. Mag-11. Awa ng Diyos, di na nila ako kinakatok pag nandito na ako sa room ko kahit gising pa yung bata.
Hinaan ko lang boses ko kasi parang kahit umutot lang ako dito, maririnig na nila eh. Sobrang liit ng bahay. Sa Saudi, merong kang pwesto doon na upo ka lang sa hagdan, makapag-cellphone ka na. Dito, walang ganun. Pag matagal ka sa CR, mag-aalangan ka. Siyempre, may ibang gagamit ng CR. Tapos yung cellphone ko, hindi ko talaga inaano. Dinadala sa labas ng kwarto. Pero kanina, pinanggamit ko dun sa anak nila para makakain siya ng maayos kasi iinom siyang gamot eh. Nagtatantrums. Hindi ko thankful ako kay Lord at nakarating ako ng Hong Kong kasi pangarap ko to. Babaw lang no, makapagtrabaho sa Hong Kong kasi mukha akong pera eh. Pero hindi ako umaasa na matatapos ko yung 2 years ko dito. Ayoko magsalita ng tapos, pero masipag akong tao pero negative thinker din ako. At sa mga nababaltaan ko, ang dali kasi mag-terminate dito. Pera kasi yung mga amo na napupuntahan namin. Tapos kapag ayaw nila sa'yo, may mali ka nagawa, madali lang para sa kanila na pauwiin ka, i-terminate ka on the spot or 1 month notice, palitan ka nila or ma-blacklist ka dito, like that. Napakadali dito sa Hong Kong. Maraming possibility para mangyari yun. So, ayoko magpakakampante at ayoko magsalita ng tapos. Tansyahan ko, hindi ko matatapos yung kontrata, pero again, ayoko magsalita ng tapos. Bilang mahilig din ako mag-isip ng negative kasi marami akong nababalitaan talaga na terminated eh. Nakakaawa yung ibang tao na nakakaawa yung sitwasyon ng iba doon sa mga nakikita ko. Kaya pag naisip ko yung sitwasyon ko, sobrang swerte ko pa rin. Hindi ko alam sa September ko. Ngayon, medyo hectic ang schedule ko. Tapos marami pa talaga ninisin kasi ilang buwan daw sila walang katulong. Hindi ko alam kung mapipinish ko ba to. Mapipinish ako agad. Mapipinish kontra ko ba to. Mapipinish nila ako agad. Hindi ako magsalita nun. Tapos gusto ko lang makapag-ipon. Gusto ko lang mabawi lahat ng nailabas kong pera. Makalaya dun sa mga pinasukan kong hulugan. Gusto ko lang umuwi ng buo yung katawan ko. Buhay gano'n. I made it in Hong Kong. May usapan kami ng mga kabatch ko sa OWA na someday magkikita kami sa Disneyland. Sana matupad namin. Sana someday makikita-kita kami na at matapos namin yung kontrata. Minsan pag nakakaisip ako ng negative thoughts, tapos mag-i-scroll ako sa FB, may mga quotation na dadaan para, ewan ko kung si Lord ang nagsasabi nun sa akin, pero ramdam ko siya. To remind me na di ako nag-iisa sa laban ko. Minsan sasabihin, hindi ka pinapahirapan, pinapatatag ka lang. Oo, pinapatatag ako. Minsan kasi naisip ko talaga na chinat ko pa nga yung amo ko sa Saudi. Sabi ko, how are you, Baba? How is everyone? I hope everyone is okay, and if I go back with you, what would be the setup? Sabi kong ganun, about the contract, about my salary, about my benefits. And then he said na we are willing to take you back, but at this moment we have a temporary helper because it's almost 3 months that you have been in the Philippines. Sabi niya ganun. Madam cannot handle the kitchen on her own. Sabi ko, okay, Baba, I understand. Sabi niya, give us more time before
you make a 1 year in your country, I'll send you a contract again. You are welcome to come back. Sabi niya ganun. Kaso naisip ko rin, tangin, ang hirap ng pinagdaanan ko sa medical na nagpatuwa-tuwa. Hindi. Pag bumalik ako ng Saudi, parang kinunong ko na naman ulit yung sarili ko nun, diba? Kaya naisip ko na lang, pag di ako umabra dito, win-win pa rin yun kasi na-experience ko yung Hong Kong. Kapag naman natapos ko yung 2 years, sobrang pasalamat ko nung kay Lord kasi answered prayer ulit yun. So ayun, di na lang ako mag-expect. Gawin ko na lang yung best ko araw-araw. Bawi na lang ako ng pahinga sa day off. At kung walang day off, basta bayaran ako kung walang day off. Palag yun. Wala din naman kasi akong kakilala dito para puntahan, galaan, diba? Tiangkuan o pa nga lang, nalalayuan na ako. Isang station lang yung layo nun. Layo nung nakaraan, grabe. Parang lalo pag papunta sa market. Ngayon kasi hindi pa ako makapag-video. Tsaka nakakaya mag-video sa daanan. Nakakaya. Lagi kong kasama si Auntie Amy. Pag pumupuntang Tiangkuan o kasi tinuturuan niya ako mag-market. So far, okay ako. Pero yung mga isipin ko, madami, magulo ako mag-isip ngayon. Nababother ako nung lagi akong naninimbang dun sa sitwasyon ko sa Saudi dati. Lagi kong nakukumpara. Anyway, bahala na si Lord. Ayun lang. Happy 1 week sa akin. Happy 1 week Hong Kong. Yay!